Iginiit ng Philippine Coast Guard ang isa na namang propaganda o kasinungalingan ng China. Ito ay matapos ihayag ng China na nagbigay sila ng humanitarian assistance sa isa umanong na stranded na mangingisdang Pilipino na napadpad umano sa kanilang lugar. Mariin namang itinanggi ng Philippine Coast Guard ang mga pahayag ng China dahil puro lamang umano ito pakitang tao at kasinungalingan. Alamin ang buong detalye mamaya. At Armed Forces of the Philippines matagumpay na naisagawa ang paghahatid ng mga pamasko sa mga tauhang nakabantay sa mga islang hawak ng bansa, kabilang na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Kalokohan na ginagawa ng mga Chinese sa atin. Sinabi ng Embahada ng China sa Maynila na ang kanila umanong barkong Pandigma ay nagbigay ng mabilis na tulong o humanitarian assistance sa isang bangkang pangisdang Pilipino na nasa bingit ng panganib dahil 3 araw na umano itong stranded sa dagat timog ng China matapos umanong masira ang makina ng bangka nito. Dagdag pa ng Embahada ng China ay nagka-coordinate din ang PLA Navy ng follow-up assistance sa Philippine Coast Guard. Pero sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela na ang kanilang ahensya ay hindi umano nakatanggap ng naunang impormasyon mula sa hukbong dagat ng China tungkol sa lokasyon at kondisyon ng mangingisdang Pilipino. Sinabi rin niya na puro kasinungalingan ang pahayag ng China dahil ang mangingisda ay ligtas umanong nakaangklas sa isang floating aggregate device o payaw at naghihintay na sunduin ang kanilang mother boat. Ang pahayagan niya ng China na siya ay 3 araw nang nakalutang sa tubig ay isang kasinungalingan dahil ang service boat ay umalis para sa isang pangingisda noong December 24 bandang 3:00 ng hapon at ang mangingisda ay natagpuan ng Philippine Coast Guard sakay ng BRP Cape San Agustin at ang mother boat nito ay dumating din noong tanghali. Ibig sabihin ay wala pang 24 oras ang lumipas. Itinuro rin ni Tariela na ang PLA Navy destroyer ng China ay wala umanong lehitimong dahilan upang mag-operate sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas dahil 71 nautical miles lamang umano ang layo nito mula Zambales. Kinikilala at pinapahalagahan natin ang makataong kilos ng PLA Navy ship na luyang 3-class guided missile destroyer sa pagbibigay ng ilang bote ng tubig at ilang pakete ng biskwit sa Pilipinong mangingisdang nagdurusa sa baybayin ng Zambales dahil sa China. Mga Pilipinong mangingisda na may ganap na karapatan na mangisda sa tubig na paligid ng Baho de Masinloc. Isa na namang mapanlinlang na mga aksyon na kadalasang ginagamit ng China. Ang insidenteng ito ay malamang nagagamitin na naman ng China bilang isang China propaganda. Thank you. Thank you. 水，多给点水。 Thank you.拿，多拿。 Merry Christmas. About 2 hours later. Oh, sir. She will help you. Oh, thank you. Thank you, sir. Thank you. Drink some water and have some biscuits. At sa ibang balita naman mga kabayan, habang nagtitipo ng mga pamilya sa buong bansa upang ipagdiwang ang Pasko, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ang init, pag-asa at diwa ng panahon ay makakarating sa mga nagbabantay sa pinakamalayong hangganan ng bansa. Kung saan noong December 23 ay matagumpay na nakompleto ng Armed Forces of the Philippines ang isang kritikal na misyon ng pagpapanatili sa paghahatid ng mga pakete ng Noche Buena at mahahalagang supply sa mga tropang Pilipino na nakadestino sa mga lugar na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Kabilang sa mga sinuportahan ay ang mga tropang ipinadala sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, Pagasa Island, Panata Island, Rizal Reef Station at Kota Island. Mga tauhang malayo sa kanilang pamilya o tahanan, mga sundalong nagsasakripisyo at matatag sa kanilang tungkulin na protektahan ang integridad ng teritoryo ng bansa. Habang pinapanatili ng Armed Forces of the Philippines ang patuloy na presensya nito sa West Philippine Sea, ay nananatili itong matatag sa pagtatanggol sa pambansang soberanya at paggiit ng mga soberanong karapatan ng bansa. Ang mensahe ngayong Pasko ay malinaw at hindi natitinag. Saan man naroroon ang ating mga tropa ay susuportahan sila ng institusyong kanilang pinaglilingkuran ng sambayan ng Pilipino at ng isang nagpapasalamat na bansa, ngayon, bukas at magpakailanman. Ito ay malaking tulong sa amin dito sa isla. Thank you. All of your support. Merry Christmas and Happy New Year, sir! Mensahe naman ng Pangulo at mga matataas na opisyal ng bansa. Sa ating mga opisyal, mga sundalo, mga mandaragat at mandirigma na na-assign dyan sa West Philippine Sea, gusto ko kayong batiin ng isang Merry Christmas and Happy New Year. Malaki ang tulong na naibibigay ninyo sa kapayapaan ng ating bansa. Kaya't ipagpatuloy ninyo ang magandang ginagawa ninyo dahil ang ating mga kababayan ay umaasa sa inyo upang madepensahan natin at maitaguyod ang soberenya ng ating bayan. A very Merry Christmas and a Happy New Year to all our troops stationed at the West Philippine Sea. I gladly take this opportunity to extend my warmest greetings to all of you who have courageously and willingly answered the call of duty day in and day out, and especially in this season when you are supposed to be enjoying the holidays with your families and loved ones. We honor and thank you for putting your lives and safety on the line, for sacrificing your personal comfort, and for being tireless, brave, and dedicated in safeguarding our rights, interests, and sovereignty. We salute you. Sa ating mga kasama sa Westcom, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy nating sakripisyo para sa ating bansa. Iniisip kung paano kayo matulungan na matupad ang ating sagrado na misyon na huwag bumigay sa harap ng mga kalokohan na ginagawa ng mga Chinese sa atin. Mabuhay kayo at maligayang Pasko sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Nais ko lang batiin ang ating mga kasama na nagjo-duty ngayon sa BSP Sierra Madre. Meron lang akong special na Merry Christmas sa inyo dahil kailangan natin ay magpasalamat sa inyo sa inyong sakripisyo dahil kayo ang nag-hold ngayon ng front line ng depensa ng Republika ng Pilipinas. Kanyang kahalaga ang inyong naging trabaho. At you have fulfilled your mission with commitment and with honor and with professionalism. Kaya't magpapasalamat ang buong Pilipinas sa serbisyo ninyo. Merry Christmas!